So yun, okay KJX, kamusta kayong lahat? Ito, pag-usapan lang natin, real talkan to mga idol. Tumaas ang value ng BTC, mga lodi, no? So pakita ko lang sa inyo, para at least meron tayong knowledge mga idol. So ito, no? So kung papansin nyo, ang BTC ay nasa 34,000 USDT mga lodi, ayan. Pero kung mapapansin nyo, dati, itong tatlong token na to, SLP, AXS, RON, sumasabay sa BTC yan. No? Makikita mo ang BTC ay umangat na ng 100%. Pero kung titingnan mo ngayon, ang SLP ay wala. Okay? So wala. Pero nag 0.7 naman niya kahit paano. I think 0.07 T4 to magpo 0.08 or magpo 0.09 na siya. So at least kung bumili ka ng nasa 0.074 tapos umangat ng 0.089, so paldo ka pa din, panalo ka pa din. Pero yung anlaki ng inangat ng BTC, pero kung mapapansin nyo, itong tatlong token na hindi na sumasabay, no? Parang may sarili na silang buhay mga lodi, no? Parang may sarili ng buhay itong mga to. So ibig sabihin talaga, hindi na na-hype ang Axie Infinity sa mga ganito. I think bago tumaas yan, whales na, no? Mag-i-invest na naman ng whales, tapos sabay lilipad na naman yan. I think doon na lang yun ang chance, no? Agree ba kayo doon? So hindi kayo agree, syempre lagay niyo yung comment nyo sa comment section para at least matuto tayo, no? Matuto tayo kasi sa channel natin talagang ini-invite ko kayong magbigay, no, ng pahayag, magbigay ng kaalaman, no, sa comment section para at least pare-parehas tayo. No, kung papansin nyo, no, dati no nakaraan 30,000 ng BTC, ang SLP na sa 3 pesos. Tapos biglang bumaksak, pero biglang aahon ng BTC, ang SLP hindi. Ang AXS hindi rin. Ang RON hindi rin. And then ang RON lumipad hindi dahil sa BTC. Talagang may nag-invest sa RON, biglang lumipad hanggang 65, 66. Parang gano'n ang nakaraan, from 11 pesos, bigyan lumipad ng gano'n. Pero kung mapapansin mo, unti-unti siya bumababa. Yun ang sakit ng RON token, ng Axie Infinity Coin. Once na lumipad dyan, expect mo, lalalim yan ulit. Yun yung napansin ko talaga mga idol, no? Kapag lumipad ang mga token ng Axie Infinity, ang kasunod nun, sobrang lalim, mga idol. Kasi kung titingnan nyo maraming na-hype pagdating sa Ronin Network, no? Sa Ronin, nung umangat ng 65 yan. Ang dami nag-invest, nag-stake pa nga. Pero kung papansin mo, biglang bumagsak ng 25%. Ay, ng 25 pesos. So, ilan yung nawala sa kanya? Diba? Kung mapapansin nyo, nawala halos na sa I think nasa more than 80% o 75% kagad ang nawala sa kanya. Diba? Ganon din dito sa AXS. Ako talaga, AXS ko, ilan ba AXS ko? 42. So, 11K pa din yan. Pero wala Binili ko to ng 250. Pasok pa rin. Pasok pa rin naman. 250. Kasi wala lang yan Naka-stake lang yan mga idol, no? Naka-stake lang to. Pero hindi na ako nagpapadami yan mga lodi. SLP, Scholar ang meron ako. Pero yung magpapadami pa, wala na. Siguro barya na lang. Kasi ako yung mga token ko ngayon, eto, para ngayon, pakita ko sa inyo. Kasi kaya ako kapag nagbibideo ako mga idol, no, bumibili ako ng token. Kasi gusto ko ipakita sa video na may binibili akong token mga idol. Eto katulad nito, lumipad ang Dogecoin. Talaga? Parang lumipad ang Dogecoin. Talaga? Lumipad ba? Hindi. Bumbay. Kumbaga profit lang natin yun. Pero kung mapapansin nyo, pataas na siya. No? Tingnan natin kung lulusob sa ilalim, no? So, tingnan natin yan, mga idol. Pero ako, tulad ng sinabi ko, talagang nag-iipon na ako ng token. Katulad ngayon, meron na akong 20 USDT. So, thank you sa copy trading natin. May 20 USDT tayo. Ang bibiling ko ngayon ay isasarado ko na to.
lahat ng 20 USDT natin, ADA tayo mga Lodi. Kasi ang i-invest ko lang dyan is 200 USDT, no? So, tandaan nyo yan ha, mga idol ha. 200 USDT lang sa ADA. So, ilan ba yun? 13? I think 13 siya. 13. So, sabihin na nating invest tayo ng mga 15 USDT. Yan. Insufficient balance. Ay, BTC kasi to, sorry. ADA. Yan. Kulit, no? 15, no? So, 50%. Yan. 14. So, ayan lang. So, ngayon, ang mangyayari niyan, mga idol, no? Kapag nabili yan, dito mapupunta yan. So, okay na ako dito. Final na nakita ninyo is, para lang mapakita natin. Ayan, no? So, mamaya, mabibili yan. So, aabot na to ng 200 USDT. Tapos na ako sa ADA. Dito na tayo sa Dogecoin, mga Lodi, no? So, ito 200 ko lang din yan. And then, tapos na ako dyan. Ang total na, ano natin, ADA ay 649. So, ang total ng Doge natin ay nasa 2,254. Tapos, meron tayong 79 na BGB. And then, meron tayong 5 USDT. So, ito, pumasok na pala. Tatlong milyon ikaw lang ang gusto. Ay, wala pa. 3 billion pala. 3 billion ikaw lang. Yan. So, mamaya, tignan natin kung papasok yan. So, ito lang yan, no? Sabi ko nga sa inyo, ako, nag-iipon lang ako ng token. Tulad ng sinabi ko, walang madali. Walang madali, mga idol, no? Walang madali sa pagyaman, mga idol. Walang madaling kumita, mga idol, no? So, lahat nag-take ng risk. Tulad ng sinabi ko noon, mag-promote kayo ng sugal yan, yayaman kayo yan, mga idol. Yung mga nakikita nyo kay Wamos, kay Awit Gaming yan, subukan nyo yun. Yung sa mga Team Kabugok yan, subukan nyo yung mga ginagawa nila, no? Doon yun. Pero ako kasi hindi, no? Kitang-kita nyo naman na wala channel natin sa honest review lang, di ba? Nag-honest review tayo doon sa mga sugal. Anong nangyari doon sa honest review natin is ni-report tayo na wala yung original channel natin, di ba? Pero tulad ng sinabi ko, wala eh. Ako, ito yung gusto ko, no? Review lang, honest lang kung ano yung mga ginagawa ko. So, walang pagsisinungaling dyan, mga idol. Kasi gusto ko, pag bumibili ako ng token, alam niyo, no? So, makikita niyo yan, di ba? Sa lahat ng video natin, pinapakita ko yan, mga idol. And then, syempre, sinasabi ko din tong copy trading. So, future copy trading lang tayo. Tulad ng sinabi ko, doon lang tayo lagi sa saan? Kung sa ulo nyo, highest copy trading profit. Okay? Diyan lang tayo pipili ng trader, mga Lodi, no? So, check natin yung ibang mga news. No, kung gusto nyo mag-bitget, nandiyan lang yung link natin sa description. Ayan. So, ito, sabi ni Crypto Rover, in 2016, while working at McDonald's for 3.80 an hour, I invested in Bitcoin and earned 35,000 at just 16 years old. Inabutan niya ang Bitcoin na mababa Kasi ganoon talaga So, ikaw kasi noon, walang mawawala, hindi naman walang mawawala sa'yo. Kasi una, noong nagtatrabaho ka noon, nagbabakasakali ka no? So, yan yung pera mo Kumbaga, para sa iba, maliit siyang pera. Pero para sa kanya, malaki na yung 3.80 USDT na yan. And then, nag-try siya mag-invest sa Bitcoin. Ayan, lumipad siya. Magkaiba nga lang yung nangyari kasi tayo nun, hindi naman tayo techie Hindi natin alam kung saan tayo bibili ng Bitcoin that time. Tapos, para sa akin, hindi pa matunog yung Bitcoin noon kasi wala Ang matunog sa akin noon, Dota Dota, Warcraft, mga idol, yun yung matunog noon Di ba? Nagpupustahan pa nga 2011, I think nasa 2000 ano pa lang yan. 2011, 2007, Dota na, di ba? I think 2007 may Dota na. Di ba? 2006 may Dota na.
Yun ang matunog nun, hindi Bitcoin ang matunog sa amin nun eh. Di ba? So kayo, pero ako, nagtrabaho ako sa fast food, no? Nagtrabaho ako sa Jollibee noon, sodaman ako noon, no? Yung sodaman, ito yung nagtitimpla ng mga maratamis, no? Dalandan, sa dalandan juice, iced tea, mga soft serve, di ba? So early beats ang naabutan ko noon, kung naaalala niyo, no, sa mga kasing edad ko, kapag kumakain kayo sa Jollibee, yung ice craze, no? Yun, yung mais con yelo, tsaka yung dalandan. Yun yung yun yung inabutan ko sa Jollibee dati, no? Yan yun. Ganyan na ganyan. Kaya para sa akin kung ano yung meron ako ngayon, malaking achievement yun sa akin kasi galing din tayo sa ganun eh. Galing din tayo sa fast food, di ba? Alam natin ang hirap ng fast food, mga idol, no? Sabi ko nga sa inyo, no, ang pahinga ng mga nasa fast food, Jollibee, no, magpunas, no? Ang pahinga nila kapag walang tao, kapag walang customer, nagpupunas, naglilinis, no, naglilinis lang. Yun yung ginagawa kapag nasa fast food ka. No, Mang Inasal ganun din, di ba? So, swerte na tayo kahit papaano kung ano yung meron tayo ngayon, di ba? So, yan, 2019, sabi niya, na lost din niya everything, no? Lahat. And then 2021, talagang lumipad. Talaga naman lilipad ka. Kasi nga nag-bull yan. At kung nagtiwala siya, ayan, nagtiwala siya sa Bitcoin, ayan, saya ng buhay niya. Di ba? So, ganun lang naman. Kahit naman ako, nag-take risk din ako, no? 2021 din yun. Axie Infinity. May 30. No, May 30, bumili tayo niyan. And then, after natin bumili, ang ginawa natin noon, nag-breed kagad tayo. 115K ang ginastos ko sa Axie Infinity noon. Nakabili ako ng team. Tapos, binread ko kagad dyan. Puyat, ganito, ganyan. Basta, puyat-puyat, 2 accounts, no? So, bawal na bawal pa yung 2 accounts noon. Ang bilis mag-ban dati. Pero, wala tayong magagawa. Kailangan na kailangan. Hindi ako natakot noon. Kahit maban ako, sabi ko, kailangan mabawi ko kung ano yung puhunan ko. And then, breed, benta, nung nabawi, breed, scholar, breed, benta, breed, scholar, breed, benta. Ganun yun. Ang pinakaswerte ko nun, nakabili ako ng AXS na 210 pesos. 210 pesos, 210 pesos, 53 pieces. Tapos ang malupit nun, ang I think 1 AXS per build. 1 AXS per build or 2 AXS per build. Parang ganun before. No, isipin niyo 'yan and then biglang lumipad ang AXS ng 8,000 before, di ba? So, pero hindi ko binenta yung AXS ng 8,000 before. Ang ginawa ko diyan, breed. Kasi mas mabilis ang kitaan sa breed dati. And then, ang ginawa ko after nun, nag-ipon ng coins. So, nag-ipon tayo ng coins, nag-try tayo mag-future, talo tayo, no? Pero kasi ako nun, talagang sabi ko sa sarili ko, wala, panalo na eh. So, nakatulong ka na sa mga tao, 30 scholars, nabawi mo yung puna mo, natapos mo yung problema mo ng 6 na taon, good na yun para sa'yo, di ba? And then, inaral ko ngayon, nag-aral ako ng mga ganyan, nagtago ako ng mga coins, ayun, bear market na pala, no? So, yun yung mga yun yung mga learnings, no, yung sinasabi natin dito sa channel natin, di ba? Yun nangyari noon, di ba? So, bumili ako kasi nga nakikita ko hype, bili ako ng ganyan, bili ako ng coin na ganito, nasagulat ako, biglang laglag, di ba? So, talagang ganun, no? Kumbaga sabi nga nila, yung kaalaman, talaga mag-i-invest ka diyan, di ba? Sabi nga nila, pero wag kang magpapadala dun sa panandaliang emosyon, di ba? So, lagi yung tatandaan ang panandaliang emosyon. Katulad nung kunyari, nagda-drive ka. Tapos may nakaaway ka. Saglit na saglit lang yung emosyon mong yun. Pero maraming pwede mangyari, di ba? Mag-away kayo, may mamatay sa inyong dalawa, wag naman sana. May madisgrasya sa inyong dalawang, yung kaaway mo, ikaw, di ba? Wag naman sana. Di ba? May mga ganun eh. Di ba? Kung mapapanood nyo, mga trending nga ngayon, di ba? No? Nagkagit-gitan lang ng konti. Puta, paglabas eh, naghamunan na suntukan. 'Di ba? Tapos yung isa naghawak ng pamalo, pinalo yung bus. 'Di ba? Na trending siya tuloy, 'di ba? So panandali ang emosyon 'yon. Tapos ang nangyari, negative. 'Di ba? Humantong siya sa hindi magandang desisyon. 'Di ba? Ganun yung ganun yung iiwasan nyo. Ganun din dito sa crypto. Talagang keep calm, no? Ganun talaga. Pero ngayon, katulad niyan,
Sabi nila, no? Ako hindi ako naniniwala na bear market, ganito. Bear market, ganito. Bull market, ganito. Hindi. Kasi mag-iiba yan eh. Para sa akin, mag-iiba yan. Parang may sindak sa tao yan. Kasi alam na nila eh. Alam na nila yung cycle eh. No? So, ang gagawin nila, mag-iiba ng graph yan. Pwedeng sobrang lalim bago lumipad ng sobrang taas. Parang ngayon, di ba? From 64 USDT, no? So, from 64,000 USDT. Di ba? May makaka-imagine ba na biglang babagsak ng 15,000 USDT ang BTC? Wala. 'Di ba? O yung mga nagsasabing hulasis, no? Katulad yung may makakilala ako sa group, talagang ito yung magiging price ng BTC. Yung mga ganyan eh, no? Ito yan, aabot ng ganito. Kapag umabot ng ganun yung price nila, biglang sasabihin nila, oh, kita nyo, tama ako. Ganun yun, di ba? Punta kayo sa ibang mga sa mga Telegram group, sasabihin nila yan. Pero tandaan nyo, hindi nila alam kung kailan mangyayari. Kahit naman tayo, di ba? Pwede tayo magsabit, darating yan time. Ang magiging presyo niyan, aabot ng 64,000 USDT. Pero darating din yung time, babagsak yan ng 10,000 USDT. Oh, ngayon, sinabi mo yun di ba? Kunyari, kung ilang taon yan, kung ilang taon nang lumipas, tas biglang nangyari yung sinabi mo, sasabihin mo, sinabi ko na yan noon pa. O, di ba? Pero wala kang exactong date, di ba? Ganun kasimple lang, no? Eto, dito sa crypto, talagang whales ang nasa gitna, no? Whales ang nagpapagana niyan. Kumbaga, kapag biglang umangat yan, alam nyo na, di ba? Sa akin, yun ang paniniwala ko, mga lodi, no? So, yun lang sa ngayon kay GX at magandang gabi sa inyo lahat. Sana patuloy nyo suportahan yung channel natin. Tapos magkwentuhan tayo minsan mga idol, no? Kapag ka rest day ko siguro. Tapos kapag ka medyo may extra tayo, di ba, live stream tayo mga idol, tapos kwentuhan, no? Saludo sa lahat, EGX.